walking with it. Hi everyone! Good afternoon! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay ngayong araw na ito. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo ito. Medyo masama ang pakiramdam natin kaya hindi tayo pumunta ng school. Kasi pag pumunta tayo ng school, mas may expose tayo doon pagkatapos yung init, yung dami ng bata, tapos syempre baka makahawa pa ako kung ano man yung sakit ko, di ba? So dapat mag-stay na lang tayo dito sa bahay para mas madali tayong gumaling, ganon. And then eto nga, syempre, kanina habang nandirito ako nagpapahinga, syempre tingin-tingin ako dyan sa social media, naloka ako kasi yung preliminary competition na magaganap nga bukas ng umaga, mapapanood natin, ay nagkalat na dito sa social media, nakakawindang. Paano naman kasi? Sino ba naman nag-upload niyan? Alam niyo, sa totoo lang, nakakaloka kayo. Charot. May nagtatanong tuloy sa akin, Mama Sam, tingin mo makaka-apekto ba to? Hindi ko alam. Hindi ko kasi alam yung rules ng Miss Universe. Pero kasi dapat, kahit sabihin pa natin hindi naman makaka-apekto or makaka-apekto, sana hindi nyo nalang pinopost or nire-repost kasi syempre yung mga ano dito, yung mga tawag dito sa social media, naiintindihan ko, nag-aabang sila ng bagong update kung sino yung magpo-post dyan, and then kapag may nakita silang ganito, sige hala, upload na, di ba? Pero kasi sana naiisip natin na yung protection para sa kandidata natin, tuloy nagsalita si Michelle D, sabi ni Michelle D na naloka siya, di ba? Kasi na-frustrate siya doon sa nag-post kung sino man yon. And then pangalawa, ang nakita ko naman doon, sana pinanood din ni Michelle D para nakita niya yung eksena niya, di ba? So yun, so na, yung bawat details ba ng paglakad niya, sana nakita niya yon para at least ma-improve niya yung facial expression niya, yung walk niya na dapat niya pang ibigay. So, dalawang klase, napaganda, pwedeng hindi, di ba? So, doon naman sa makaka-apekto ba, tulad nga na sinabi ko, hindi naman makaka-apekto to kay Michelle D. Kasi hindi naman si Michelle D yung naglabas. May kumuha. Kaya lang kasi, ang tawag dito, yung sa social media, hindi talaga nila makontrol. Alam mo yon na kung sino man yung naglabas niyan, eh sana naisip, nako baka maka-apekto to kay Miss Philippines. Or pera na lang kung sinadya talaga ilabas yan. Pero tulad nga ng sinabi ko, hindi naman makaka-apekto kasi performance pa rin ang titignan kay Michelle D. Doon pa rin sa mga huradong nakaupo, sila pa rin ang titingin dyan at sila pa rin ang maghuhusga. Yon. So, doon naman sa lakad ni Michelle D, pag-usapan naman natin kung maganda ba o hindi, papalo ba, eksena ba, snake walk, di ba? So, yon. So, pinanindigan niya na yung snake walk niya. Ako, to be honest, hindi tayo dapat mag-coach na ay nako, dapat ganito gawin mo kasi ito yung ginawa nung dating Miss Universe. Dapat ganito ka katapang kasi ganito yung ginawa ng dating Miss Universe. Ipaubaya natin yan kay Michelle D kung anong gusto niyang gawin sa entablado. Tulad nga na sinabi ko kanina, sana napanood yun ni Michelle D ng bonggang-bongga para nakita niya yung details ng walk niya. So, kung meron mang parang awkward moment or hindi magandang tignan, at least, di ba, maano niya yon, magawan niya ng paraan habang maaga, di ba? So, kung kontento naman na siya sa walk niya at nakita niya na parang feeling niya maganda, eh di ganun yung gawin niya bukas. Pero feeling ko naman is may ile-level up pa yan bukas, lalo na kapag suot niya na yung gown niya, kung paano niya idadrama yung gown niya ng bonggang-bongga, di ba? Sa swimsuit naman, syempre, eksena din niya ng bonggang-bongga, kung ano naman ang gusto niya eksena sa swimsuit round. So, kay Michelle D yan lahat. Pero kasi ako, paubayan natin kay Michelle D kung ano yung gusto niyang style na gawin sa entablado at kung ano yung gusto niyang eksena na gusto niyang ipakita sa atin lahat. It's up to her kasi nag-training naman siya. And then, yung training na ginawa niya, syempre yun yung susundin niya.
kahit naman mag-coach tayo na sabihin natin, ako dapat ganito yung gawin ni Michelle D. Eh, hindi eh. Ayun yung gusto niya eh. So, yun yung makikita natin bukas kung ano yung eksena. So, papalo ba to? Kaya bang manalo? Hindi ko alam. Kasi hindi ko pa naman nakikita talaga yung final looks niya doon sa preliminary na yon. Ayun ay rehearsal lang. Ayun ay may idea lang tayo na ganito yung gagawin niya, ganito lakad yung gagawin niya. So, hanggang doon lang yon. So, ngayon, doon sa final walk niya, malalaman natin yun bukas. And then, kung mananalo ba yun o hindi, nasa judges na nakaupo yun. Kung magugustuhan nila yung ipipresent ni Michelle D. Kaya nga sabi ko nga, kahit sabihin pa natin si Michelle D, okay yung lahat ng eksena niya, lahat ng styling, okay, panalo naman, nagawa naman niya ng better, it's true naman. So, nandoon naman si Michelle D na masasabi ko, pumunta siya dito sa El Salvador na ginawa niya yung lahat ng dapat niyang gawin. And then, nasa judges na lang talaga ang desisyon kung yung lahat ba ng ipapasabog nyo bukas ay magugustuhan talaga ng judges. Nasa judges kasi ang desisyon kung kanino bang kandidata, yung talagang ma-amaze sila. Pero wag din natin kalimutan na lahat naman ay ginawa natin lahat, di ba? Tayo, bumoto tayo, sumuporta tayo, so okay na yon, number one. And then, pangalawa, si Michelle din naman, nakita naman natin, naghanda naman talaga. Ipinakita naman niya talaga yung sapat na kakayahan niya para dito sa competition. At mula sa day 1 nga hanggang sa ngayon, hindi naman tayo binigo ni Michelle D. Nakita naman natin talaga namang pumalo naman ang lahat ng eksena ni Michelle D. And masasabi ko naman na doon sa part na yon ay winner tayo doon. Kasi syempre, nakita natin yung kandidata natin, yung determinasyon niya. And then, everybody wants to win talaga si Michelle D. Kaya lang, sabi ko nga, ang huling say ay nasa desisyon ng mga hurado. At sila ang husga kung magugustuhan ba nila yung ginagawa ni Michelle D sa entablado ng Miss Universe. Ganun lang yon, di ba? Kaya at dapat natin gawin is ipag-pray natin si Michelle D na maipakita niya ng tama kung ano yung gusto niyang ipakita, maipakita niya sa hurado yung gusto niyang maiparating, di ba? And then yung mga hurado, sana magustuhan sana yung galawan ni Michelle D sa entablado at saka sa closed door interview. And total suma, sana makita nila kung ano ang ipinaglalaban ni Michelle D dito sa Miss Universe. So, yun yung ating bansa, di ba? So, yun. So, I'm so excited kay Michelle D kasi ang layo na ng narating ni Michelle D. Doon nga sa introduction niya, ang narinig ko sa kanya, Janine Togonon Peg. Diba? Kung napansin ninyo, yung face, Janine Togonon, yung boses, Janine Togonon. So, Janine Togonon to eh. Kaya nga sabi ko, nako, baka first runner-up tayo dito ah. Hindi ko alam. So, nandoon ako na sana malayo ang marating ni Michelle D sa dulo ng competition. Kung maging first runner-up man, maka top 5 man, I'm happy na. Kasi, ang goal lang naman natin dito from the beginning talaga, yung maibalik ni Michelle D sa finalist ang Miss Universe as ang Pilipinas sa Miss Universe, di ba? And then ngayon, parang feeling ko, magagawa niya yon. So ngayon, nag-level up lang tayo konti kasi syempre na nakikita natin galawan ni Michelle D, sobra talagang na-amaze tayo. But kung ako tatanungin nyo, yes, malakas na kandidata si Michelle D dito sa competition na Miss Universe. Dapat ba tayo mag-worry? I think hindi naman. Kasi parang feeling ko naman ay ginagawa naman niya talaga ng maayos yung part niya. At doon sa parte na ginagawa niya, naniniwala ako na kaya ni Michelle D maitawid ang competition ng Miss Universe na hanggang sa dulo ng laban. Pero kung doon tayo, siya na ba talaga ang mananalo? Malalaman natin yan bukas. Kasi sa sobrang dami ng kandidata ngayon na parang feeling mo, eto. Andiyan si Antonia Forsyth, andiyan dyan si Puerto Rico na maganda din yung galawan. Si El Salvador, nakita ninyo yung lakad na talaga naman medyo nakakaloka din, di ba? So, maraming kandidata eh. Kumbaga parang may magsha-shine at magsha-shine dyan. May makikita tayo na ikagugulat natin kasi hindi natin siya napapansin. Pero nandoon tayo sa tema na, syempre, sumusupport tayo ng 100% dito kay Michelle D. Sabi nga ni Michelle D doon, sa nag-post daw ng karma na lang yan. Sabi yung ganon. Nakakaloka. And then, sinabi niya din na, syempre daw bukas 110% daw yung mapapakita niya. O, di ba? Eh kasi naman,
Diyos ko, ikaw ba naman, ilabas mo ba naman ng ganun? Eh, para mo na rin pinakita na, oh, eto, eksena niya. Nawala yung surprise. Pero syempre, mas masusurprise tayo kasi syempre, kung ano yung suot ni Michelle D at kung paano niya patoyahataw ng bonggang-bongga yung laban niya dito sa Miss Universe. Di ba? Ako naman, tiwala naman ako kay Michelle D na kaya niya yan, kaya niya yan. At sabi ko nga sa inyo, lakas mo ka dyan yung tugon nun, di ba? So, si Janine Togonon na, di ba, hindi pa kilala nun, pero nakarating hanggang first runner-up. Dahil nakita din natin yung talagang tapang ni Janine Togonon. Eh, ito din si Michelle D. Hindi lang tapang, in-enjoy niya pa yung pageant eh. Kumbaga, parang lahat. At saka si Michelle D lang yung pinadala natin na kandidata na short hair, no? So, tapang din ni Michelle D, no, magpa-short hair dito. Kasi never pa tayo nagpadala ng ganyang kaigsi ang buhok ng kandidata natin. That is unique for Michelle D. And plus, nandoon, excited na rin si Melanie Marquez kasi papunta na siya na El Salvador. Sabi nga ni Melanie, kinakabahan daw siya. So, kinakabahan siya for good ba to? Charot. So, yun, basta laban lang. Tiwala tayo sa Panginoon na gagabayan niya yung pambato natin. At higit sa lahat, tiwala dapat tayo sa pambato natin na kaya niya. Kasi lumalaban naman si Michelle D. At doon sa part na yon, parang feeling ko, panalo naman tayo. Diba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ba ninyo, makaka-apekto nga ba talaga kay Michelle D yung lumabas na video niya dito sa social media na kung paano siya maglakad, o, di ba? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Manalig lang tayo sa itaas. Basta guys, hanggang dito na lang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.